kumakaan nila na kinatilang mo daw makalinakan. Iniisip ko sa ibang dahil 100, iniisip ko sa banda yung 500, yung 20 pesos, iniisip banda rito yung 20 pesos. Ha? So, medyo umuulan pa man din, medyo basa-basa. Umuulan eh. Di sabi niya, pagbilang ko tatlo, bunutin niyo. Pagbilang 1, 2, 3. Is ko ng pagbuntin mo. So, mahaba lahat. Kasi nga, nagdikit-dikit. Nabasa ng ulan. Sumamang lahat. Ibabalik ko sana, sabi ni Brother Mike, oh, huwag ko ibabalik. Hindi ko na ibalik. Tumingin ako doon sa katabi ko, hindi nakapigit. Nakadina. Parang matatanggal dito yung 500. Dahil sabi ko, Lord, inaangkin ko kahit ano mangyari, ibibigay mo, Lord. Yes, amen. Ganyan mo na ko, Lord. Amen. Sabi niya, pag bilang ko 3, ibigay mo sa yung katabi. At sabihin mo, God bless you. Hallelujah. Ibigay sa katabi. Tapos yung katabi naman, magbigay ka din doon sa nabigay sa'yo. Sabi niya, di ba rin may bibigay dito, papangigit pa ibigay mo. Sabi ko, sister, dahil ikaw na sa kanan ko, sa'yo ito. God bless you. Sabi ni sister, thank you, brother. Thank you. Hinintay ko yung babalik ko, wala naging habalik. Baka nakalimutan, sister, God bless you. Sabi niya, thank you, brother. Sabi ko na, sis, God bless you. Sabi niya, oo, narinig ko, thank you, brother. Thank you. Give thanks na. Sabi ko, sis, God bless you. Thank you, brother. Bye-bye. Walang pamasahe. Sabi ko, brother Mike, walang bumalik ka. Hindi na yun. Alis na. Brad, thank you. Samahan ka ng Diyos. God bless you, sister. Naglakad ako. Mula PICC hanggang amin sa kinutuloy ko. Overnight pa yun, sister. Amen. Overnight pa yun kasi gawain nun lagi madaling araw. Di wala akong pamasahe. O yung ulan pa. Nakakad ako, wala ko sa sarili ko. Mutik ako masagasaan ng bicycle. Pagdating sa doon sa tinutuloyan ko, walang usap-usap. Oh, nagkamusap ka na ba? Hindi ako sumaksabot. Hindi ko sa kwarto. Higa. Paano ko makakatulog nito? Sabi ng demonyo, ayan, uto-uto ka kasi. Ha? Uto-uto ka. Ano na pala mo? Sabi ng demonyo, sabi ng Jesus name. May dati niyan. Sabi ng demonyo, maniwala ako sa'yo. Wala ka dati. Eh sinabi nga, yung katanong dapat magbigay din, hindi nagbigay ba? Walang bumalik, di 5. Kaya ka naglakad din. Ginawa ko, baka naging marami na si Elsaday. Tinignan ko yung wallet ko. Baka meron, hinalungkat ko, binaliktad ko. Wala talaga. Talagang wala. Eh, kinabukasan, may outreach pa ako. Paano kaya ito, Panginoon? May outreach pa ako kinabukasan. Hindi, pagising ko, sabi ng kasama ko, yung nanay-nanayan ko, ano anak, tanghal, kumain ka na. Busog pa ako. Busog ka pa? Wala ka pa ng pera, wala gano'ng kumain. Nauubos eh. Nagpray ako, Lord. Ano mo naman ako, Panginoon, sa kalungkutan ko. Hindi ba?
Binigyan sa akin ng Panginoon, may aral. Sabi na, ang taong masunurin ay pagpapalain. Sabi ko, inamin ko, Lord, pagpapalain mo. Amen. At pinapaniwalaan ko. Alam niyo po ba, yung sinasabi ko pagyaman, naging preacher na ako ng tuluyan. Kasi noon, trainee lang ako eh. Kaya hindi na ako naging kusyante. Pero ginamit ako ng Panginoon. At ngayon, iniisip-isip ko, pinasasalamatan ko talaga ang Diyos. Nang ako'y nag-asawa at nagkaroon dalawang anak, sabi ng biyanan ko, anong ipag-aaral mo sa mga anak ko? Ano, sa kitaasan? Hindi po sa lumasan. Ano ipakakain ngayon sa mga anak mo? Biblia? Hindi po Pero kung siya kumain, okay lang. Ang Panginoon. Alam niyo po ba, yung dalawang anak mo, hindi naman sa pinagmamalaki, nakapagtapos sila sa mga mamahaling school sa Pilipinas. Yung isa, Sempro. Yung isa sa Lyceum. Mga mahal na university. Amen. Sabi ng mga kaibigan ko, di ba bahal yan? Oo. Paano ka nagbayad dyan? Anong talagay mo sa akin mahirap? Kaya sabi ko, pagyamanin tayo ng Panginoon. Oh. Hindi ba? Sabi ba trabaho mo? Wala akong trabaho, lakotsero ko. Punta ako doon kung saan-saan, Bulacan, kung saan-saan, probinsya, Mindanao. Yun ang aking ginagawa. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pero sabi ko, Panginoon, susundin ko ang gusto mo, Panginoon. Susundin ko ang kalawakan mo, Diyos. Pero ikaw ang bahala sa lahat ng aking pangangailangan. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kahit pinagtatawanan ako ng mga kaklase kong engineering, kahit pinagtatawanan ako ng mga kaklase kong naging teacher, kahit pinagtatawanan ako ng mga kaklase kong nakapagtapos at mayroong kinahantungan ng magagandang buhay. Maganda man kami ng buhay, pero ang himala ng Diyos nahayag sa inyong abang lingkod dahil sa paglilingkod kay Yahweh. Diba? Walang lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Kaya kung susunod ka lang sa Kanya, kung ano nangyari kay Elijah na hindi pinabayaan ng Diyos, hindi ka rin pababayaan, kapatid. Amen. Diba? Pati ang mga anak mo, higit pagkukulangin ng Diyos. Amen. Magpakatatag ka lang at laging manalangin sapagkat ang taong laging nananalangin, Diyos ang abante. Amen. Pangatlo, kapatid, dahil alas 2 na. Ha? Pangatlong katotohanan, God is immediately available. Amen. Yes. Di ba? Biruin mo, Diyos yan. Busy yan. Yung amo nyo nga, busy. Hindi nyo makita. Lagi na lang kung saan-saan. Dahil nga, naghahanap siya ng mga bagay ng pagtustos sa mga taong umaasa sa Kanya. Ang Diyos din ganun. Maraming taong umaasa sa Kanya. Pero may panahon siya at oras sa taong nagtitiwala sa Kanya. Diba? Pakiramdam mo kapag ikaw may problema, pakiramdam mo parang walang Diyos. Kapag ikaw may problema, pakiramdam mo parang ang layo-layo ng Panginoon. Pero sa totoo lang, napakalapit ng Diyos. Amen. Mas malayo pa nga yung problema mo eh. Hindi mo lang kasi sa nararamdaman, dahil kasi ang mas pinakikiramdaman mo, yung problema mo. Basta pinakikiramdaman mo, yung takot mo. Mas pinakikiramdaman mo, yung pangamba mo. Huwag yun ang pakiramdaman mo. Yes, Lord. Ang pinakikiramdaman mo, yung wala kang pera. Huwag mo pakiramdaman yung wala kang pera. Ang pakiramdaman mo, sabihin mo, Lord, nandiyan ka ba? Di ba? Kapag wala kang pera, Lord, nandiyan ka ba? Di ba? Kapag may problema ka, Lord, nandiyan ka ba? Sasagot ang Panginoon sa pamamagitan ng answered prayer ng iyong kahilingan. Kaya ano nangyari kapag ito kay Kristo? Awit chapter 37, verse 19. Sabi sa Awit chapter 37, verse 19, kahit na sumapit ang paghihikahos,
di daranasin ang pagdarahok. Hindi ba? Yan ang pangako ng Panginoon. Yan ang kanyang sinasabi sa akin. Kung tayo kapatid ko kay Kristo, patuloy lamang sa kanyang sasamba, magpupuri, at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Lagi siyang available sa taong sa kanya'y naglilingkod. Di ba? Tama ng overtime. Ang dami mo na kapatid ko kay Kristong racket. Kulang ka ng panahon kay El Shaddai. Huwag mo masyadong kawawain katawan mo. Bakit nararakit mo? Pambili ng gamot siya. Huwag naman. In Jesus' name. Di ba? Anong ibig sabihin? Nagkukulang ka pa rin. Kahit ano bang daming racket mo, magkukulang ka pa rin. Kasi bawat bagay ng iyong hinaharap sa iyong buhay, dumadagdag at dumadagdag din ng pangangailangan. Ang hanapin mo, si El Shaddai. Di ba? Kapag ang Diyos ang laging hinaharap mo sa iyong buhay, sa oras ng pag-iikabos, merong Diyos na magtatanggol sa iyo. Hindi po ba? Kaya anong ibig sabihin? Bumagsak ang ekonomiya ng Israel. Lahat ng tao din nagutom. Lahat ng propeta doon ay nagutom. Maliban lang si Elijah. Sapagkat hindi siya apektado ng panunumpa ng Diyos. Dahil ang Elijah ito, kapatid, ay patuloy na binigod kahit sa gitna ng krisis ng kanilang bansa. Hindi ba? Kapag dumating ang krisis sa ating buhay, huwag kang mawawala ng paglilingkod. Huwag mong tatalikuran yan. Panginoon, krisis na naman. Pasensya ka na. Kinakailangan kumilos kasi krisis. Maraming tao umasa sa akin. O, yan. Huwag mo angkinin ang mga bagay ng parte ng Diyos. Sasabihin sa iyo, Panginoon, anak, hayaan mo, payagan mo akong mag-take over sa buhay mo. Kapag ako ang nag-take over sa buhay mo, hindi ka magdaraho sapagkat ang Diyos mong si El Shaddai, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Kaya sa Diyos, kapatid, pagdating sa Diyos, hindi dapat mo siya iniisang tabi. Amen. Pagdating kay Lord, hindi siya nasa likuran. Pagdating si Lord, hindi mo siya binabaliwala. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, dapat siya ang sentro ng ating buhay. Hindi ba? Laging natin pakakatandaan, without Him, we can do nothing. Amen. Wala tayong kakayanan, katagumpayan. Ang taong tumatalikod sa Kanya ay nagmamataas. Pero ang Panginoon, kapatid, ay punong-puno ng pagmamahal. Talikuran mo man siya, ngunit sa iyong pagbabalik, yayakapin ka pa rin. Kaya, huwag mong hayaan na pamuluan ka ng kalaban. Hayaan mong ang Diyos ang maghari